At ang papuri, pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay tunay na mananampalataya sa Islam. Ang buhay natin dito sa mundo ay may katapusan. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na Islam. Itong buhay natin ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin ito masigurado kung kailan. Ang pinakamaganda na regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na tunay na mananampalataya sa Islam ay ang Dinul Islam. Lahat ng papuri, pasasalamat ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang sinasamba nating tunay na mananampalataya sa Islam. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at matakot tayo sa kaisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala na tunay ng pagkatakot. Kagaya po ng kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yan ang palatandaan nang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na lahat tayo ay tunay na mananampalataya sa Islam. Iyan ay guideline natin dito sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, pagka napaloob ang bawat isang tunay na mananampalataya sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yan, the guideline natin sa mundo, ibig sabihin nun, ikaw na nga ang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na ang ganap na tunay na mananampalataya na paloob ka sa sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mananampalataya. Kanyang sinabi, mga taong mananampalataya sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, matakot kayo sa akin. Matakot kayo sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pagkatakot. Na huwag niyong hayaan mamamatay kayo sa hindi tunay na mananampalataya. Isipin natin dito sa mundo, mga kapatid, ang umur natin dito sa mundo, ibig sabihin ang buhay natin dito sa mundo ay may katapusan. May katapusan. Pero ang maswerte mga tao, nandyan sa kanilang puso o nandyan sa kanilang pag-iisip ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay dala nila ang kanilang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga taong yun, kahit pa mamuhay sila dito sa mundo, lumalakad man sila dito sa mundo, dito sa lupa, lumalakad sila kung saan sila, nasa kalooban nila o nasa puso nila ang tunay ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nun na hindi nila mapapabayaan ang tunay na pagkatakot. Nasa kalooban nila ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dala-dala nila ang iman, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha tayo dito sa mundo. Nilikha tayo dito sa mundo na nasa Islam. Nasa Islam. Kasi nga kung nga mga tao ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam, ibig sabihin nun na inapaloob sila sa tunay na mananampalataya, matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya po na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Zariyat, verse 56. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
hindi ko nilika, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao at ang mga jin, maliban lamang kundi sambahin ako. Sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun na nga ay mga taong tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi binanggit ang tribo, kundi binanggit ang tunay na mananampalataya. Ibig sabihin kung ano ang tribo ng tao na paloob sa tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito ay Islam, ito ay Muslim na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na paloob doon. Matakutin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, pasalamat ka sa kaisang tagapaglikha dahil tinuturuan ka. Hudan linas, itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang daan na ikaw ay magiging Muslim, ikaw ay tunay na Muslim, tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat din tayo ay bumabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Lahat na may buhay dito sa mundo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkabalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang maswerteng tao, ang dala-dala nila ang kanilang pagkatakot sa Allah. Dala-dala nila ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ay maswerte ng mga tao. Sino ba yun? Tayo na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo na mga taong tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kayo nga ay mga taong mananampalataya. Kaya napaloob kayo sa tunay na mananampalataya. Nakaprepare sa atin o nakaprepare sa mga tao na mananampalataya ang Jannatul Firdaus, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay malaking pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na Islam. Tinatawag na Islam. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na Islam. Ano ba ang dapat nating gawin? Dapat nating gawin ay sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo na magandang pamumuhay. Magandang pamumuhay. Ang responsibilities natin ay sambahin natin naman ng kaisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dinikha tayo ng Allah, napaloob tayo sa mga taong iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya nun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga tao at mga jin, liban lamang kundi sambahin ang kaisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo na mga iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasa kalooban natin, nasa puso natin ang pananampalataya. Nasa kalooban natin ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin hanggat may buhay pa tayo dito sa mundo. Sikapin natin na mapunta tayo sa panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mapanatili tayo sa iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong buhay natin ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin ito masigurado kung kailan bibitaw sa atin. Muli, babalik tayo sa kaisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang madadala natin sa kabilang buhay?
ang madadala natin ang lahat ng mga kabutihang ginagawa natin dito sa mundo. Ano nga ba mga kabutihan ang ginagawa natin dito sa mundo? Una-una, ang pundasyon ay ang pagsamba sa kaisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito nga ay pundasyon ng lahat ng mga kabutihan na magawa natin dito sa mundo na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan na nga yung pagsadaka natin, pagpuasa natin, lahat ng mga gawain nating mga mabubuti dito sa mundo ay nakalista sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang pinakapondasyon niya ay ang pagsamba sa kaisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaswerte ng mga taong napaloob sa kanila o napaloob sa kanya ang tunay na pananampalataya. Kagaya ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Ang pinakamaganda na regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na tunay na mananampalataya sa Islam ay ang dinul Islam. Ang kanilang relihiyon ay Islam. Bakit nga? Kasi nga, yan ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Mawawala man tayo dito sa mundo, lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Mawawala ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero maswerteng tao ay madadala nila ang kanilang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kabutihan na magawa natin dito sa mundo, lahat ng mga kabutihan magawa natin dito sa mundo, inshallah subhanahu wa ta'ala, babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, madadala natin yon, ang lahat ng mga kabutihan, ang kanyang pundasyon na iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay may guideline tayo. Meron tayong basihan sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron tayong basihan na lahat ng mga gawain nating mga magaganda dito sa mundo ay meron tayong listahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan yung mga malaikat na naglilista ng lahat ng mga kabutihan natin. Yun ay pinakamaganda na magawa natin dito sa mundo. Alhamdulillah, sa atin na tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para man lang sambahin si Allah. Para sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. May gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang mga gantimpalang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na magawa mo yung utos niya? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat na ang mga taong pinagsikapan nila ang kanilang pananampalataya dito sa mundo, ibibigay ko sa kanila ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibibigay ko sa kanila ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang pinakamaswerteng tao dito sa mundo kundi ang mga taong pinagpaguran nila ang kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagod sila sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napapagod sila dito sa mundo. Kaya sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayah na huwag kayong mangamba kung kayo nga ay bumabalik sa akin, dahil ibabalik ko rin sa inyo ang lahat ng mga kabutihan ninyo na ginawa ninyo doon sa ibabaw ng mundo. Inshallah, maabot natin
o doon tayo mapanatili sa iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Singayan na nga pinakamaswerteng tao, nasa puso nila ang kanilang pananampalataya, nasa kanilang puso ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na nga ang pinakamaswerteng tao na mapanatili sa kanilang kalooban na tunay na pananampalataya na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan ka man dito sa ibabaw ng lupa, ibabaw ng mundo, kung saan ka mapupunta, nasa puso mo ang pagkatakot, nasa puso mo ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na may palabis na pamumuhay dito sa mundo na kung ano-ano man ng pamumuhay, may palabis mo ang pamumuhay na mapunta ka sa kabilang buhay. Ano ang pamumuhay natin sa kabilang buhay? Ito nga, ang pamumuhay natin sa kabilang buhay na ginagawa natin dito sa mundo, ang iman sa Allah. Big sabihin, ginawa mo ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sinasamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinasamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang anlilangan. Hindi ka inutusan na kung sino-sino, inutusan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya para lamang makuha mo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamaswerteng tao dito sa ibabaw ng mundo. Nasa puso nila ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso nila ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laging ang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso natin ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso natin ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mapanatili tayo sa mapanatili tayo sa iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapanatili tayo sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maisip natin na may kabilang buhay, may maisip natin na mayroon pa pala kamatayan, nang maisip natin na mayroong kabilang buhay, mayroon pala kamatayan, makapaghanda na tayo dito sa ibabaw ng mundo. Ano may paghanda natin dito sa ibabaw ng mundo? May paghanda natin ng lahat ng mga kabutihan na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pundasyon niya ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na nga, ginagawa natin yung pagsamba. Kahit man ay nasa paghanap buhay tayo, paghanap buhay natin, nasa paghanap buhay natin, pinalabis pa rin natin ang pagsamba sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta tayo sa loob ng mosque, pumunta tayo sa loob ng masjid para may sagawa natin ang pagsamba, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na nga ay walang bayad. Yun na nga ay wala ng bayad, binabayaran ka pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pera. Hindi kayamanan ang ibabayad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong matakuting kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pera at hindi yaman ang ibabayad natin kay Allah ibabayad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ibabayad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Sa pagod natin sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo dito sa mundo mawawala. Lahat tayo dito sa ibabaw ng mundo pupunta tayo sa kabilang buhay. Dala-dala natin ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon na nga ang pinakamaswerteng tao dito sa mundo. Lahat tayo dito sa ibabaw ng mundo, kung maghanap buhay man tayo o kung ano-ano ano-ano kung saan-saan tayo dito sa mundo, ang importante, nasa puso natin ang pagkatakot, nasa puso natin ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo bibitaw. Hindi tayo bibitaw. Kasi nga sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa hadis na binanggit natin, ittaqillah haythu ma kunt, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan kayo mapunta.
Kahit saan kayo, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Taqillah ay sumagon, wa atbi sayyi'atan hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kung makagawa man kayo ng kamalian, babalik kayo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapamanhin at magpapatawad si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay ng mga kamalian natin dito sa mundo. Ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manatili tayo dito sa iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapanatili sa puso natin ang pagkatakot, mapanatili sa puso natin ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na nga ang pinakamaswelteng tao, dala-dala natin ang pagkatakot, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mawawala man tayo dito sa mundo, ang importante nasa kalooban natin, nasa puso nga natin ang pagkatakot, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala.